DWDC New Gen FM 100.7 MHz. Sumasa himpapawid mula sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang Ang
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kayo po ay nakatune in sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. At sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Raymar at kasama si Brother Chari, na pansamantala nyo pong makakasama sa iilang minutong pagtatalakay o halos isang oras sa pagtatalakay ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Tayo po ay magsama-sama mga kapatid at nalalaman natin na ang mga salita ng Diyos ay ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin mga kapatid sa atin pong araw-araw na buhay at sa ating paglilingkod sa atin pong Panginoon maging sa buhay na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Maging mga kapatid sa tatlong congregation na pinangasiwaan po ng ating pastor ng UPC Bulan. Sa lahat ng kapatiran mga kapatid, isang mapagpalang umaga po. Sa mga kakatune in pa lang sa radio, good morning po sa inyong lahat. Maging sa mga sumusubaybay sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon saan man po kayo naroon. Ano man po ang inyong kalagayan mga kapatid, naway ang pag-ibig ng Diyos at pagpapala ng Diyos ay lagi po nating maranasan sa bawat araw na dumadaan sa atin pong mga buhay mga kapatid. Good morning po Brother Oli, watching right now. Good morning po sa inyo, maging sa Akiwo family. Good morning po Sister Yoli Albao, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating po Panginoon. Sister Angelita Liguro and Sister Zinaida Doctolero, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Laura Gumban dyan po sa lugar ng Lahong at Saguan family, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Brother Marvin Santos, maraming salamat po sa inyo pong panunood sa atin sa FB Live. Maging kay Sister April Santos, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Tayo po ay magsama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos. Sister Rebecca Montemor, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon mga kapatid. At sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church, saan man po kayo naroon mga kapatid, maging sa mga kapatiran natin dyan po sa lugar ng Tikaw Masbate, Tikaw Island mga kapatid, sa Monreal, good morning po sa inyo. At sa lahat mga kapatid ng kapatiran na sumusubaybay sa atin ngayon, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos. At salamat sa Diyos mga kapatid sa pagkakataong ito na tayo po ay makakapakinig naman ng kanyang banal na salita. Brother Andy Orozco, good morning po. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. Praise God. At patuloy din po natin ipinaanyaya mga kapatid ang mga schedule po ng atin pong mga gawain at pagsamba. At kung kayo po ay malapit sa mga lugar po na atin pong mababanggit, ay malugod namin kayong inaanyayahan mga kapatid. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Iquirino, ang ating pong panambahan dyan ay matatagpuan po sa may Iquirino, sa may paakyat na kalsada mga kapatid, sa may welcome ng Barangay Iquirino. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. At ang gawain dyan ay nagsisimula tuwing araw ng Sabado at ginaganap tuwing alas 8 ng umaga mga kapatid. At kung kayo naman po ay malapit sa lugar mga kapatid ng Barangay Magsaysay, ang ating gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado. Nagsisimula ng alas 7 ng umaga. At ang simbahan dyan mga kapatid ay matatagpuan po paglampas lamang po ng tulay mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. At kung kayo naman po ay dito po sa Barangay Santa Remedios mga kapatid, ang ating pong panambahan ay matatagpuan po sa lugar ng Barangay Santa Remedios sa may tapat lamang po ng Bulan Gymnasium. Kung kayo po ay dito sa sentro ng Bulan mga kapatid, ang ating pong panambahan ay dyan po sa may Santa Remedios, sa may tapat po ng Bulan Gymnasium. At ang gawain dyan ay nagsisimula tuwing araw ng Linggo at ginaganap mga kapatid, nagsisimula ng alas 7 ng umaga. So malugod namin itong ipinag-aanyaya sa bawat isa na napagpapala ng mga salita po ng ating pong Panginoon.
at nais nyo pa pong makapakinig ng mga pangangaral ng salita po ng atin pong Panginoon, mga kapatid, ay malaya po kayong dumalo sa atin pong mga pagtitipon at mga pagsamba. Ngayon po mga kapatid ay dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng gawain, at bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa atin pong Panginoon para hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito, mga kapatid. Praise God. So tayo po ay manalangin sa ating Panginoon bilang ating pagpapasimula sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Panginoong Hesus, dakila ka sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang malugod, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo na patuloy na nagbibigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon. At salamat sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo, Panginoong Hesus, sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, tinitiwala namin sa iyo ang programang ito. Basbasan mo ang mga salita na babasahin, Panginoon, na maging kalakasan ng bawat isa sa amin, magsilbing encouragement, Panginoon, sa bawat makakapakinig ng si pagbukas dito po sa aklat ng Hebrews, Luke chapter 23, mga kapatid. Luke chapter 23 verses 39 to 43, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, "Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapwat sumagot ang isa, at pagsaway sa kanyang sinabi, "Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, at ang title po ng ating pag-aaral ngayon is Our Faith in God is Our Greatest Reference, mga kapatid. Amen. Na sa panahon na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, ang ating mga pagtatapat at ating pananampalataya sa ating Panginoon ay magsilbi nawang paalala sa bawat isa sa atin na sa lahat ng bagay, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na kumikilos, at ang Diyos ay patuloy, at ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ay patuloy na nananagana sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God. So pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Sa atin pong binasa sa Luke chapter 23 verses 39 to 43, ito po yung tagpo na kung saan si Jesus Christ ay naipako na sa krus, mga kapatid, at sa kanyang pagkapako, mayroon siyang dalawang kasama, mga kapatid, na kumbaga kasama rin niyang naipako sa krus. And then itong dalawang ito, mga kapatid, ay talagang kriminal, mga kapatid. Kasi sa panahon noon, ang maipako ka sa krus, ibig sabihin, ikaw yung pinaka-worst na kriminal, mga kapatid, during that time. And ang maipako sa krus, yun po ang pinaka-kahiyahiyang bagay na mangyayari sa iyo, mga kapatid. Yun po ang isa sa pinaka-kahiyahiyang parusa sa tao kapag siya ay nakakagawa ng kasalanan during that time, mga kapatid. Praise God. So sabi dito, at siya'y inaalipusta. Imagine, mga kapatid, during the crucifixion of Jesus Christ, kahit siya ay nakabinbin na sa krus o nakapako na sa krus, mga kapatid, hindi pa rin tumitigil ang mga tao sa pag-aalipusta sa kanya, mga kapatid. Sabi, and itong kasama niya, mga kapatid, na dalawang kriminal, yung isa sa kanila is patuloy pa rin siyang kinukutya, mga kapatid. Imagine, kunting panahon na lang, mamamatay ka na sa buong buhay mo, pero nakuha mo pang kutyain, mga kapatid, ang Panginoon. Grabing katindi naman ito, mga kapatid. Amen. So sabi ng isa, hindi baga ikaw ang Kristo?
iligtas mo ang iyong sarili at kami, mga kapatid. So yun yung pag-aalipusta kay Jesus Christ, mga kapatid. Kasi siguro ito, ayaw nitong, kumbaga ito ay walang pananampalataya, mga kapatid. Yung pagtanong niya na hindi baga ikaw ang Kristo, mga kapatid, yun po, ayon sa description ng Biblia, tinanong niya yun sa paraan ng pag-aalipusta, mga kapatid. Datapwat sumagot ang isa. So, sinaway siya ng isa, mga kapatid, yung isang kasamang kriminal. Sabi sa isa, at pagsaway na sa kanya sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. So itong magnanakaw, mga kapatid, or itong kasama ni Jesus, mga kapatid, ang isa sa mga kasama ni Jesus na napako sa krus, alam niya sa sarili niya na deserve nila, mga kapatid, na maipako sila, mga kapatid, sa krus. Tanggap nila na yun ay katumbas ng mga nagawa nilang mali, mga kapatid, kaparusahan sa nagawa nilang mali. Sabi na, tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating gawa. Datapwat ang taong ito'y, tinutukoy niya si Jesus, mga kapatid, ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. So dito makita natin, mga kapatid, yung spirit of humbleness doon sa isa sa mga kriminal na nakasama ni Jesus, mga kapatid, sa pagkapako sa krus. Amen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So, napakagandang statement, mga kapatid, na nagmula sa ating Panginoon, na although sa last hour ng kanyang buhay, amen, mayroong taong naligtas, mga kapatid, dahil sa pagpapakumbaba sa Diyos. Sabi ng taong ito na isa sa mga kasama ni Jesus na makasalanan na napako sa krus, sabi niya, karapat dapat sa atin ang tinanggap nating parusa. Pero itong si Jesus, hindi niya deserve ang ganitong sitwasyon. Kaya sabi niya, pagdating mo anya, Jesus, sa yung paraiso, pagdating mo sa yung kaharian, alalahanin mo din anya ako. Hindi niya na sinama yung isa, mga kapatid, kasi siguro hindi naman yun nananampalataya. Sabi niya, alalahanin mo ako. And then ang pangako ng Panginoon, ngayon mismo aalalahanin kita sa aking paraiso, mga kapatid. So ang ating mga pagpapakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoon, ito po ay hindi nililimot ng Diyos, mga kapatid. Yung ating pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, naway ito ang magsilbing pundasyon ng ating relasyon sa ating pong Panginoon, na although tayo ay nasa bingit ng mga pagsubok sa buhay, tayo ay nasa mayroong problemang pinagdadaanan, mga kapatid, ang ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at ating pananampalataya na ginawa sa kanyang harapan, nawa yun ay gawin nating reference, mga kapatid, para patuloy na magtiwala sa ating pong Panginoon. Dahil the more na tayo nagtitiwala sa Diyos, the more na mayroong ginagawang mabuti ang Diyos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Kagaya ng magnanakaw na ito, in the last hour of his life, mga kapatid, ang tanging nagawa niya lamang ay magpakumbaba. Tinanggap niya ang kanyang pagkakasala, mga kapatid. And then, sinabi niya sa Panginoon na kung ikaw man ay makarating sa kaharian mo, ay alalahanin mo rin anya ako. Amen. And then nagkaroon ng promise ang Diyos, mga kapatid, assurance, na kumbaga hindi niya na inantay na makarating pa siya sa kaharian, kundi sabi niya, ngayon din mismo kakasamahin kita sa aking paraiso. Kaya yung ating mga pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, ito po ay napakahalagang bagay upang alalahanin ng Diyos ang atin pong mga gawa habang tayo ay nabubuhay pa
mga kapatid. Hebrews chapter 6 verse 9 to 11, ganito pong sinasabi ng Biblia. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Amen. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. So sabi ng author ng Hebrews, mga kapatid, ang encouragement niya sa bawat tao, mga kapatid, na nananampalataya sa ating Panginoon, sabi niya, ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo, mga kapatid. So bawat isa sa atin, mayroon tayong the best na bagay na pwedeng ipakita. At sabi ng mga ngaral, mga kapatid, sa Hebrews, kumbaga naniniwala naman anya kami diyan sa magaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Sapagkat ang Diyos, ito mga kapatid, ang napakagandang encouragement ng author ng Hebrews, mga kapatid, na kung sa panahon na tayo ay nasa helplessness, na tila baga wala ng patutunguhan ng ating buhay, mga kapatid, at hindi na natin alam kung ano ba ang mangyayari sa atin, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. In verse 11, at ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Mga kapatid, hindi liko ang Diyos para limutin ang ating mga gawa. That is the very best assurance na ibinibigay ng Panginoon, mga kapatid, na ang ating mga pagtatapat sa panahong ito, ang ating mga paglilingkod sa panahong ito, mga kapatid, ang atin pong pagtawag sa Panginoon sa panahong ito, ito po ay recorded sa harapan ng atin pong Panginoon, na sa panahon na tayo ay haharap sa problema, haharap sa mga pagsubok, mga kapatid, gawin nating reference ang salita ng Diyos, mga kapatid. Gawin nating reference ang ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang lahat ng kabutihan na ating ginawa sa paglilingkod, ito po ay recorded sa harapan ng ating Panginoon. Bawat pagpapagal na ginagawa natin sa paglilingkod, ito po ay hindi nililimot ng Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay sa mga nagmi-ministry, mga kapatid, kahit mahirap, mayroong sacrifices, mga kapatid, na kahit ipapahinga na lang sana, mga kapatid, or mayroong sacrifice na ginanap o ginawa, mga kapatid, alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon, huwag nating panghinayangan ang sacrifices na yon, mga kapatid, dahil ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mga gawa. Mga kapatid, sa mga nahihirapan sa paglilingkod sa ating Panginoon, na tila gusto nang umayaw, mga kapatid, tila gusto nang umalis. So, I'm talking about to those brethren, mga kapatid, na nanghihina. Yes, of course, lahat naman is nanghihina, mga kapatid, dumadaan sa stage of kumbaga panlalamig. Pero kinakailangan nating magpatuloy. Bakit? The more na tayo ay nagpapagal sa paglilingkod, mas maraming reference tayo, mga kapatid, para maipakita sa Diyos or para magkaroon ng dahilan ang Diyos
na in the time of trouble, mga kapatid, in the time of helplessness, in the time of our hopelessness, mga kapatid, aalalahanin ng Diyos ang ating mga pagtatapat sa Kanya. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi po liko. Amen. Hindi po scammer ang Panginoon na kapag ikaw anya ay nagtrabaho sa akin, ganito ang kumbaga ipagkakaloob ko sa iyo, and then kapag nagawa mo na ang ministry mo, hindi naman tutuparin ng Diyos. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. God is the God of perfect timing. Kaya kung mayroon mang bagay, mga kapatid, na sa tingin natin ay wala pang nangyayari sa ating buhay, pero nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, ipagpatuloy lang natin ang ating paglilingkod, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi po liko para limutin ang ating mga pagpapagal sa Kanyang banal na harapan, mga kapatid. At sa mga tao, mga kapatid, na hindi pa nakapaglilingkod sa ating Panginoon, subukan nating maglingkod sa Diyos. Dahil maaaring ang ating mga pagsubok na pinagdadaanan, yan po ay paraan ng Diyos para tayo ay lumapit sa Kanya. Yan po ay paraan ng Diyos para tayo ay magsuko ng buhay sa Kanya, mga kapatid. At nawa sa oras na ito, hindi po tayo motivated ng ating prinsipyong makatao, mga kapatid. Dahil ang prinsipyong makatao natin, lalong-lalo na kung ito ay taliwas sa prinsipyo ng Diyos, ito po ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Amen. Magdudulot ito sa atin ng nakala natin ito yung tama, pero kung sa mata ng Diyos, ito pala ay mali, mga kapatid. Praise God. So, bawat pagpapagal na ginagawa natin sa paglilingkod, ito po ay hindi nililimot ng ating Panginoon. At ito yung nagmo-motivate sa mga taong naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Tunay na naglilingkod sa Diyos. Na hindi sila naglilingkod after lang sa blessing, mga kapatid. Yes, kakambal ng paglilingkod yung blessing ng Panginoon. Pero ang maging motivation ng isang tao na tapat na naglilingkod sa Diyos is not only about blessing, mga kapatid, kundi dahil sa iniibig niya ang Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi liko para limutin ang atin pong mga gawa. Colossians chapter 3 verse 23 to 24, mga kapatid. Ganito pong sinasabi ng Biblia. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi ng sa mga tao. Mga kapatid, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay hindi tatanggapin, o yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. So napakagandang motivation, mga kapatid, na sa paglilingkod natin, gawin natin ito sa Panginoon. Kasi maraming tao ang naglilingkod to be recognized by the people around them, mga kapatid. Amen. Ang paglilingkod o ang ministry, mga kapatid, ay hindi dapat ginagawa para lang ma-recognize ng tao, mga kapatid. Or sa tao lang natin ilagak ang kagalakan natin at hindi sa Panginoon. Mahirap na bagay yun, mga kapatid. Kasi kung tayo ay naglilingkod alang-alang para ma-recognize tayo ng mga tao, mahirap yun, mga kapatid. Kasi paano kung wala namang magre-recognize sa atin, edi hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon. Kapag ang paglilingkod natin is nakabase lamang sa tao, mga kapatid, madali tayong magsawa. Amen. Hindi natin mamimaintain yung ating paglilingkod. Kung tayo ay nagpapagamit sa Panginoon just to be recognized by the people around us, mga kapatid, hindi po yan tunay na paglilingkod. Dahil kapag yan ang naging motivation natin, kapag tumanggap tayo ng papuri mula sa iba, hindi natin yan ibibigay sa Diyos. Tatanggapin natin yan sa ating sarili mismo. At ayaw ng Diyos na mayroong kahati pagdating sa kanyang kapurihan. Sabi nga niya, mga kapatid, sa Biblia,
ang akong Panginoon ay hindi ko ibibigay ang kapurihan na nararapat sa akin. Hindi ko ibibigay sa iba, ni sa mga larawang inanyuan man. Mga kapatid, at sabi ng Proverbs, hayaan mo na purihin ka ng iba, pero wag mong pupurihin ang iyong sarili. Mga kapatid. So anumang ating ginagawa, gawin natin ito ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Mga kapatid, yamang nalalaman natin na kapag ito ay ginagawa natin alang-alang sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, sabi ng Panginoon in Colossians chapter 24, tatanggapin natin ang ganting mana, mga kapatid. So kaya itong ginagawa natin, mga kapatid, na pangangaral ng salita ng Diyos, hindi natin ito ginagawa just to be recognized, mga kapatid, by the people who are listening right now, mga kapatid, dahil alam natin na may kaakibat na pagpapalo, mga kapatid, kapag tayo ay naglilingkod alang-alang para ma-recognize ng tao, mga kapatid. Napakadelikadong bagay nun. Amen. Pero kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at siya lang ang inaantay natin na mag-recognize sa ating mga ginagawa, yun po ang pinaka masarap na recognition na matanggap sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Dahil higit pa ito sa recognition, mga kapatid. Kaakibat nito ay mga pagpapala. Kaya sa ating ginagawa, gawin natin ito alang-alang sa Panginoon, mga kapatid. Maraming mga tao ang naglilingkod sa Diyos para lang maipakita. At kung gagawin natin yan, mga kapatid, na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon at ayon sa kalooban lamang ng ating sarili, may tendency, mga kapatid, na maipakita natin na naglilingkod tayo sa Diyos kapag mayroon lang tao. And then kapag walang taong magre-recognize sa atin, balik tayo sa mga bisyo, mga kapatid. Kaya maraming mga taong balik-balik sa simbahan, mga kapatid, na masabi lang may relihiyon. Pero kapag wala nang taong nakabantay sa kanila o yung wala na yung leader sa kanila, mga kapatid, wala nang leader na nagbabantay sa iyo, balik ka sa mga makamundong gawa, mga kapatid. Bakit? Ang iyong paglilingkod hindi mo ginagawa para sa Panginoon, kundi ginagawa mo para sa iyong sarili, mga kapatid. At sana wag maging ganon yung ating motivation, mga kapatid. Dahil kapag ginagawa natin ito para sa tao, ang recognition ng tao ang hinahanap natin, mga kapatid. Pero kung gagawin natin ito para sa Diyos, ang recognition ng Diyos ang hinahanap natin. Amen. Mas masarap na bagay na ma-recognize ng Diyos, mga kapatid, kaysa ma-recognize ng mga tao sa paligid sa atin, mga kapatid. Praise God. So, ang ating mga pagtatapat sa Diyos, gawin natin ito para sa Kanya, mga kapatid. Anong sinasabi ng Psalms chapter 8 verse 3 to 4? Ganito pong sinasabi ng Biblia. Pagka binubuhay ko ang iyong mga langit, ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Amen. So sabi ni David, pagka binubulay ko ang mga langit, ang mga gawa ng iyong daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ano ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Mga kapatid, kapag tayo ay tapat or nagpapakatapat, nagsusumikap na maglingkod sa atin pong Panginoon, walang magulang nagugustuhing mapahamak ang kanyang anak. Amen. Kaya tayo ay inaalala ng Diyos dahil tayo ay itinuturing niyang anak, mga kapatid. At sabi ng Biblia, hindi ibig ng Diyos na sino man ay mapahamak, kundi tayong lahat ay magsipagsisi. Amen. Kaya sabi ni David, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ano ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung tayo man ay gumaganap ng ating mga paglilingkod sa ating Panginoon, amen, ipagpatuloy natin ang paglilingkod na yan, mga kapatid. Dahil hindi liko ang Diyos para limutin ang atin pong
mga gawa. Amen. Dahil sa panahon na tayo ay haharap sa mga pagsubok, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin dahil mayroon tayong pagtatapat na ginawa nung tayo ay naglilingkod pa sa Kanya, mga kapatid. Praise God. Galatians chapter 6 verse 7 to 10, ganito pong sinasabi ng Biblia. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga ngihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Huwag kayong padaya, sabi ng Biblia. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. What you sow is what you reap. What we sow is what we reap, mga kapatid. Ano mang ating itinanim, ito po ay ating aanihin, mga kapatid. Sapagkat, sabi ng Biblia, ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Kaya kung sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid, o sa buhay na ito ang ginagawa natin is puro kamunduhan, naghahasik tayo sa laman, mga kapatid. Puro bisyo, puro kalayawan ng mundo, mga kapatid, naghahasik tayo sa laman. At sabi ng Biblia, kung tayo ay naghahasik sa laman tayo mag-aani ng kasiraan. Datapwat kung naghahasik tayo sa espiritu, ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaya itong ginagawa nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ito po ay isa sa mga paraan ng pagtatanim sa espiritu, mga kapatid. Dahil kapag tayo nagtatanim sa espiritu, sabi ng Biblia, ang ating aanihin ay buhay na walang hanggan, mga kapatid. At sabi sa mga sumunod na talata, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod, mga kapatid. Kaya ituloy-tuloy natin yung paglilingkod natin sa atin pong Panginoon. Dahil kung tayo ay magbabackslide, mga kapatid, kumbaga mawawala yung karapatan natin sa pagtamo ng kaligtasan, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. And take note, mga kapatid, dinidiscourage natin yung pagtuturo patungkol sa once saved, always saved. Kasi kasama dun sa doctrine na kapag ikaw anya ay ng babae, kapag ikaw anya ay mag-backslide sa paglilingkod, ligtas ka pa rin. Kasi totoong ligtas ka, mga kapatid. Ang totoong ligtas is sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan is nanatiling matapat na naglingkod sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, mapalad yaong alipin na kung dumating ang Panginoon ay ganoon ang kanyang ginagawa. At sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas, mga kapatid. Kaya huwag tayong mapagod, sabi ng Biblia, sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo magsisipag-himagod. Amen. Kasi kung titigil tayo, mga kapatid, sayang ng ating mga itinanim sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sayang ng ating mga pagpapagal kung tayo ay titigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. So the instruction is continue sa pagtatanim, mga kapatid, sa paggawa ng mabuting bagay. Dahil sa kapanahunan, sa takdang panahon na inilaan sa atin ng ating Panginoon, magsisipag-ani tayo, mga kapatid. Kaya sabi ng verse 10, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Mga kapatid, unang-una, magtanim tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti para sa Panginoon at para sa ating sarili, at lalong-lalo na sa mga kasambahay natin
sa pananampalataya. Kaya yung pag-akay ng kaluluwa, mga kapatid, ito po ay paggawa ng mabuti upang ang kaligtasan na ating tinanggap ay huwag nating sarilinin, mga kapatid, kundi ito po ay ibahagi din natin sa iba. Kaya at yun yung purpose ng radio program na ito, mga kapatid, na maibahagi yung salita ng Diyos na amin din pong tinanggap, mga kapatid. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na tayo ay may relihiyon at tayo ay may relasyon sa Diyos at ayaw natin tanggapin ang kanyang banal na salita. Hindi yun totoong pagsasadyos, mga kapatid. Amen. Kinakailangan tanggapin natin ang salita ng Diyos upang matutunan natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Kaya huwag tayong maghimagod. Patuloy tayo sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ganito pong sinasabi ng Biblia. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Kaya nga, mga kapatid, paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at maging sa atin, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Mga kapatid, yung ating mga ginagawa, ito po ay hindi nawawala sa walang kabuluhan. At take note, mga kapatid, ang paglilingkod po sa Diyos, kung may nagsasabi na ito po ay pagsasayang ng oras, mga kapatid, hindi po ito pagsasayang ng oras. Ito po ay bagay na itinuturing ng Diyos na makabuluhan sa kanyang banal na harapan, mga kapatid. Amen. May mga tao kasi ngayon na itinuturing nilang pagsasayang ng oras ang paglilingkod sa Panginoon. Na ayaw pasimbahin ng asawa, ayaw pasimbahin ng anak, mga kapatid. Kasi wala naman anyang mapapala dyan. Napaka-ironic isipin, mga kapatid, na kung ang asawa ay pumupunta sa inuman at inaabot ng magdamag, parang okay lang. Pero pagdating sa simbahan, parang mayroong allergy, mga kapatid. Kasi ayaw papuntahin. So parang questionable yun, mga kapatid. Huwag nating hadlangan ang ating mga kasama, mga kapatid, kung gusto nilang magtamo ng kaligtasan. Dahil unang-una, mga kapatid, hindi naman po tayo ang magliligtas para sa kanila. Ang Diyos, maaari lang tayong gamitin, mga kapatid. Pero ang tunay na magliligtas ang Diyos. Pero kung ayaw nating kung hahadlangan natin ang ating mga kakilala, mga kapatid, sa paglapit sa ating Panginoon, hinahadlangan natin ang pagliligtas ng Diyos para sa kanila, mga kapatid. Pananagutan natin yan sa harapan ng atin pong Panginoon. Kaya, yung ating mga ginagawa, mga kapatid, sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, ipagpatuloy natin dahil hindi naman po ito nawawalan ng kabuluhan. Maaring sa tingin natin wala namang nangyayari, pero sabi ng Biblia, sa kapanahunan mag-aani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Ganun talaga, mga kapatid, kapag ikaw ay nagtatanim. May mga pagkakataon na hindi lahat ng binhi sabay-sabay tumubo. May iba dyan, mga kapatid, itinatanim pa lang pero binabagyo na. May iba dyan, tinatanim pa lang pero tinatamaan ng matinding ulan, matinding init, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa paglilingkod at puro problema ang ating nararanasan, mga kapatid, just continue in planting, mga kapatid. Dahil ganun talaga. Minsan nagtatanim tayo na kumbaga binabagyo sa una, mga kapatid. Pero kapag yan po ay nasurvive natin, mga kapatid, ang ating itinanim yan po ay tutubo at balang araw magsisipag-ani tayo ng bunga, mga kapatid, ayon sa ating itinanim. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, magtanim tayo ng mabuting binhi. Dahil kapag mabuting binhi ang ating itinanim, mabuting bagay din ang ating aanihin.
Ganun naman yung prinsipyo ng Biblia, mga kapatid. Kung nagtanim tayo ng pagsaway, mag-aani tayo ng sumpa. Pero kung nagtanim tayo ng pagsunod, mag-aani tayo ng pagpapala, mga kapatid. Kaya, wag nating panghinayangan ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Ikumpara natin ang paglilingkod sa Diyos sa mga bagay, mga kapatid, o sa paggawa ng mga bagay na makamundo. Yun po ay nauuwi sa walang kabuluhan. Pero itong ginagawa natin, ito po ay mag-aani ng mabuting bagay at higit sa lahat, buhay na walang hanggan ang ipagkakaloob sa atin ng atin pong Panginoon. Last verse na ating babasahin, mga kapatid. Ano ang sinasabi ng Bible kapag tayo ay nagpatuloy sa paggawa ng mabuti, mga kapatid? Tayo ay kumbaga naglingkod sa Panginoon ng may katapatan, na sa kabila ng ating mga paghihirap, mga kapatid, rimalaso na ating nararanasan, ano ang naging paalala ng Biblia, mga kapatid? Ganito pong sinasabi ng Bible, Matthew 25 verse 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito yung napakasarap na makita, mga kapatid, na sa pagbabalik ng Diyos, amen, ito yung sambitin sa atin ng ating Panginoon. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya yung ating mga pagpapagal, mga kapatid, yung ating mga pagtatapat sa Diyos, ito po ay aalalahan ng Diyos, mga kapatid. Ito po ay recorded sa harapan ng atin pong Panginoon. At sana, sa panahon na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. Huwag natin isalig ang ating pagtitiwala sa tao. Dahil ang tao, mga kapatid, may tendency na magsinungaling o makalimot sa mga pangako sa atin. At ang resulta, masasakit lang yung loob natin, mga kapatid. Pero kung sa Diyos tayo maglalagak ng ating pagtitiwala, ang pangako ng Diyos ay tapat sapagkat ang Diyos ay nakatali sa kanyang banal na salita. Ang ating ginagawa, ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan, mga kapatid. Amen. Continue in doing good, for in due time, tayo po ay magsisipag-ani ng mga bagay na ayon sa ating itinanim, mga kapatid. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon at sana tayo po ay may natutunan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa Diyos, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagbigay sa amin ng encouragement, nagbigay sa amin ng paalala, Panginoon. At naway patuloy mong tulungan ang bawat isa sa amin na magtiwala pa sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng may karamdaman at may pinagdadaanan ngayon, Panginoong Hesus, at sila ay nagtapat na naglingkod sa iyo, Panginoon. Alalahan, nagkaroon ng nagloading ang ating comment section, mga kapatid. Sa lahat, Sister Zenaida Doctolero, good morning po sa inyong lahat. At sa lahat, mga kapatid, nang nanood sa atin at sumubaybay, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Amiliana Sulayaw, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Elena Murata Burabo, pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito, mga kapatid. At lagi nating tandaan, anuman po ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, anumang mga pagsubok sa ating dumaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng aming pastor, ako po ang inyong nakasama, or kami po ang inyong nakasama, Brother Angelo, kasama si Brother Chari, at kasama si Brother Raymar sa Bible reading, mga kapatid. Anuman po ang ating pinagdadaanan, lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all.